G Squared by Vicky Manalo, Tagalog novel, audio, chapter 22. We also have 24/7 cafeteria, so food won't be an issue. So you can start after you have fully recovered, Nana. Masayang sabi ni Janet at pinisil ang kamay ng mangyak-ngyak na babae. So Rosita ay nagising na rin at nakangiti na binate si Nana at Dr. Janet sa monitor screen na nakapatong sa side table ng bed ni Nana. Si Rosita kasi ay nasa kabilang kwarto, nakastay since she needed surgery. Sa Saturn daw sila galing. Wow, what a planet. I didn't know there are people living there, but what do you know? We really do have neighbors or kins in outer space, much more in other planets. So I bet meron din sa ibang galaxy. We just need to be persistent in our studies and research. Excited na sabi ni Aris sa mga kasama nito sa lab habang kumakain sa cafeteria. Pinakiusapan din ni Janice na tingnan ang sugat ng batang si Rosita since ito ay malalim, hindi makita ng doktor kung ito ay maga o may nana na. Sinurgery din ang parting iyon sa leg ni Rosita. Nakagat pala ito ng ahas pero buti na lang at hindi ganoon ka-poisonous ang naturang wild animal. Naglayer ang doktor ng balat tapos ay bumutas sa part na may nana at mga poison para ito ay lumabas at nakakadiri man tingnan. Bumulwak ang dumi at nilinis ng nurse ang parte na iyong may dugo, nana at poison. Nilagyan ng bone mass at skin ng leg na nabutasan, then sinurgery uli para matakpan ito. Madali na ang surgery sa panahon ngayon kasi may machines na gumagawa ng autopsy, scan at pagbutas ng balat, buto o kung ano man ang dapat i-surgery. Ayan, maayos ng leg ng bata, hinga ni Janet. Makakalakad at takbo na rin ito. Di naman need palitan ng metal alloy ang buto ng bata. Pero since